mo sir, napapansin ko po, bigla pong bigla pong lumalabas, no? Yung dating mga issue doon po sa INC. Muli pong, siguro may mga merong mga nag-a-up sa Facebook. No po, di ba uso yan, yung ganyan, yung mga 10 taon, 15, 15 taon, 20 taon nang nakalipas, tapos kapag ka nag-viral yung mga sangkot o yung mga kasama doon sa video na yon, muli pong iniya-up, pipindutin nila yung UP up, di ba? Ngayon, eto, nagba-viral muli mga kababayan. Yung naging issue daw, di umano, corruption daw sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga boss Chipamo sir. Ako naman, hindi ko naman alam kung ano ito Ano po, hindi ko naman alam. At kumbaga, para madami na din po ang curious kung ano nga ba ito. Panoorin na lang po natin mga kababayan muna. Ito ang pauna natin sa ating topic. Okay? Si Shirley at ang kanyang asawang si Ruel na dating ministro ay kapwa natiwalag sa Iglesia ni Cristo nito lamang Hunyo. Ayon kay Shirley, ang dahilang ibinigay sa kanila ay ang paglaban nila sa pamamahala ng INC. Ruel, dati pang may korupsyon sa loob ng INC, sabi ni Ma'am Delia Rosario. Sabi niya, may ministro na humihingi umano ng daang libong pera mula sa local government official ng Bulacan at Parañaque. May ministro na humihingi ng 100,000 pera sa LGU para saan? Kung totoo man ho yun, para saan kaya? Ang isa sa nakikita ko, mga boss Chipamo sir, na posible, pero hindi ko naman rektang sinasabi na yun, hindi ho kaya iyon yung kapalit nung boto, no? O eto, isang buo kami, no? Buong INC, no? Iboboto kayo o majority ng INC, no? Hindi kaya ganoon. Ako, sabi ko nga po sa inyo, wala akong ideya dito. Kaya tinitingnan ko dahil madami yung nag-a-up, madami yung nagpapataas upang ipakita siguro sa atin, mga kababayan, at tayo naman po, sabay-sabay natin tignan kung ano yung nasa balitang ito nga naman. Na kanilang isinumbong, ngunit sila ang tinanggal. Sila ang natanggal. May mga alegasyon sa mga blog at Facebook accounts ng pagkidnap sa mga ministro at paglustay umano ng pera ng simbahan. Merong ganun pa? May mga kidnapan pa? Siyempre po tayo mga kababayan, hindi sasanggi sa isipan natin, no? Lalong-lalo na po, religious group po yan. Lalong-lalo na po mga kababayan, siyempre ang itinuturo sa loob dyan yung pagmamahal sa kapwa, di ba? Sabi ni Alonely TV, babasahin ko dito sa parte na ito ng ating talakayan, babasahin ko yung inyong mga komento. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung ano yung mga pangyayari dyan, no? Kaya makatutulong yung inyong mga komento dyan. Okay. Sabi ni Erlinda Consuelo, baka kapalit ng boto. Mark, wala ka, libre. Boto, sorry, nagkamali lang po ng pronunciation. Baka kapalit ng boto. Maaari, posible. Sabi ni Siopaw, totoo naman yan. Sabi daw. Sabi ni Alonely TV ulit, may corruption dyan sa loob nila. Noon pa yan. Sabi ni Ma'am BG Badjola, narinig ko nga rin din yan. Some members of my family, miyembro ng INC. Sabi naman po ni Shiro Kansaki, parang KOJC lang din pala itong INC, Iglesia ni China. Sabi naman ni Ma'am Neng Gigi, INC corrupt mga leader dyan. Dyan ang bali-balita kaya yumaman. Sabi ni Greco, nakatanggap daw ng ang sobrang maingay na vlogger. Masusuper bad karma ang mga yan. Tagos sa kapamilyaan ko. Sana nakatanggap ng sobre. Ako po maleta ang natanggap ko, hindi ho sobre mga kababayan. Maleta ho ang natanggap ko, hindi po sobre. Maliit po yung sobre. No? Sabi ni Danny Castillo, Boss Mark, yung INC, pag nagsamba ka, pag di ka naghulog, pagsasabi, ay totoo? Hindi. Ngayon, kunyari, may mga pagkakataon, may mga panahon na walang trabaho, walang pera, no? Gipit. Paano yun? Kasi di ba parang may 10% ka dapat na ibabahagi doon, no?
Kasi sa amin, sa Katoliko, pag nagsisimba, kahit ano lang, pwedeng hindi ka maglagay, pwede ka maglagay, depende dun sa kakayanan mo, no? Pero doon sa mga ibang relihiyon, hindi ko sigurado kung ganun din siya Iglesia ni Cristo, may 10% na ilalagay ho. Sabi ni Abing Sulit, malaki ang donation na bigayan dyan sa INC. Yes, mga cousins ko, malakihan. Naku, INC din. Ay, INC din pala si Ma'am Aba, hindi halata, no? Incomplete without you. Nadali mo ako doon, ah. Dinali mo ako doon, akala ko totoo eh. Oh. Sabi ni Armando Balido, marahil hindi na ginagabayan ng Panginoon Diyos ang pamamahala ng INC ngayon. Mula nang si Eduardo Manalo na ang naging pinuno, nalilihis na ng landas, wala na sa aral ng Biblia ang mga layunin. O yan po yung inyong mga komento. Kasi ako, nadaanan ko lang eh. Nagulat ako biglang biglang ang daming nagko-komento dito sa video na ito. Sabi, up, up, up. Ako naman, tinignan ko dahil nga 'di ba, viral ang INC dahil po doon sa ginawa nilang rally, mga kababayan. Ay nakita ko, yun. May corruption daw, di umano. Tsaka parang kung di ako nagkakamali, merong miyembro ng pamilya sila na nagtatago sa Canada. Kung di ako nagkakamali, dahil kumbaga pinapahunting ho, mga bossing. Pero anyway, anuhan na natin yan, laktawan na ho natin yan, mga bossing. Pa-jacket naman dyan, Boss Mark. Mamaya kapag ka nakita namin yung pangalan mo dyan, no? Lakpasan na ho natin yan, mga kababayan. Pumunta na tayo doon sa ating mga tatalakayin. Ito po palang kanilang pagrarally, mga Boss Chief Amoser, doon po sa Liwasang Bonifacio, doon po sa EDSA, ay nasa likod pala niyan ay yung PDP, no? Yung PDP ni dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan, at nakasuporta sa kanila. Solidong nakasuporta sa kanila. Bakit po nasabi natin? Ito po, mismong galing dito po kay Attorney Tablatal. Ay, putik na yan, wag mo sinasabing Attorney Tablatal yan, magagalit yan. Sorry. Dito po, sabi po ni Attorney yung parang Gasul, na nagagalit na sinasabihan siya na madami daw siyang talo. Talaga naman daw nakasuporta ang PDP doon sa parali ng Iglesia ni Cristo. Sabi ni Alonly TV, padapa na walang laban. Game! Kung ipaalam ng Partido Demokratikong Pilipino Yan, nais pong ipaalam ng Partido Demokratikong Pilipino na binibigyan namin ng unconditional support na binibigyan namin ng unconditional support